So itong online loan app na ito ay pwede natin siyang bayaran installment. So mga kadiskarte, pwede natin siyang bayaran every 10 days. The offer po sa akin is up to 18,000 pesos. Hello mga kadiskarte! Welcome to my channel. Usapang utangan online pa rin sa video na ito. But before that mga kadiskarte, bago tayo magsimula, is gusto ko lang sabihin sa inyo na may twist na yung pagre-review ko sa inyo today. Magsisimula sa video na ito. Kasi kung makikita nyo sa mga previous vlogs ko na sinasabi ko kung paano mag-apply dito, yun yung mga first step ng mga reviews ko bago ko sabihin yung loan details. But ngayon mga kadiskarte, is gusto ko pang madali ang usapan tungkol sa mga loan apps. So sa video na ito, magsisimula ngayon, is ibabahagi ko muna sa inyo yung loan details ng loan app bago ko i-share sa inyo kung dapat ba nating subukan or hindi itong loan app na ito. Kasi pag okay, is i-share ko sa inyo kung paano mag-apply dito, paano mag-fill out dito. Pero pag hindi, mga kadiskarte, is hindi na natin papahabain yung ating usapang utangan kapag hindi naman maganda. Pero kapag approve na approve, mga kadiskarte, is talagang ibabahagi ko pa rin sa inyo kung paano mangutang sa loan app na ito. Pero mga kadiskarte, bago tayo mag-umpisa, is disclaimer po muna tayo. No? Hindi po ako agent ng loan app na ito. Isa rin po ako mangungutang kagaya ninyo. So, nasa sa inyong mga kamay pa rin ang desisyon sa pag-utang. Para sa akin, mga kadiskarte, mas better talaga na magbabasa tayo ng mga reviews, lalong-lalo na sa Google Play Store, sa mga utangan online, is may mga reviews dyan. Pero, take note ha, hindi lahat ng mababasa natin mga positive reviews is totoo. May mga iba din kasi mga kadiskarte na nagbibigay sila ng positive reviews, na halata namang hindi nila sinubukan para lang mapaganda yung ratings, or di kaya may nagbibigay ng 5 star kahit naman negative yung kanyang ikina-comment. So, hindi tayo mabibase dyan. Pero although, is nakakatulong naman, lalong-lalo na talaga sa kung kung makakakita tayo ng mga talagang legit na review sa mga loan app. So mga kadiskarte, hindi na natin ito patatagalin pa, no? So pag-uusapan natin itong online loan app na makikita natin sa Google Play Store. And yes, mga kadiskarte, itong online loan app nito is naka-SEC registered. So ito po ay under ng Quark Financing Corporation. Pero hindi ko sinasabi na talagang recommended na siya kasi naka-SEC registered. Hindi ganun mga kadiskarte. Kasi may mga loan app na kahit naka-SEC registered is ang lalaki ng mga loan interest, ng mga loan deduction. Iba yung loan interest, iba yung loan deduction, at iba yung processing fee. Yes, may mga loan app na yung tatlong yan is nagkasabay sa isang loan app. So kahit may mga ganyan is nakasek pa rin. So itong online loan app na ito ay pwede natin siyang bayaran installment. So mga kadiskarte, pwede natin siyang bayaran every 10 days. The offer po sa akin is up to 18,000 pesos. And then mga kadiskarte, talagang nag-apply ako dito. Pero as usual nga, kapag ma-offeran tayo ng 18,000, tapos first time tayo natin dito umutang, is hindi naman agad na nagsasabing na 18 talaga yung ma-receive natin. So may mga credit limit pa rin na ipibigay, lalo na sa ating mga first time borrower. Dito po mga kadiskarte, the offer po 3,000 pesos sa akin as first time borrower dito. So itong online loan app na ito is pwede natin siyang bayaran installment up to 20 days. Every 10 days po mga kadiskarte. So ito po ay si Madali Loan. Madali Loan, di offer me 3,000. So ma-receive ko dito mga kadiskarte, no, is 2,400. Kasi meron silang maintenance fee. O si maintenance fee yung tawag nila dito. Meron silang maintenance fee na 600 pesos. Pero mga kadiskarte, babayaran mo to every 10 days ng 1,500. So, every 10 days yan, 1,500. Another 10 days is 1,500. Total in all, mga kadiskarte, is up to 20 days siya sa unang hiram. So, kung ika-calculate natin to mga kadiskarte, itong 600 pesos, is ito po ay 20% ng loan amount natin na 3,000. So, parang mahuhulog na itong kasama na dito sa maintenance fee nila itong 600, parang loan deduction, parang interest na siya, nagsama-sama na. So, mga kadiskarte, para sa akin, si Madali Loan is pwede nating subukan kasi makikita po natin yung loan details dito bago tayo mag-apply sa application na to. So, makikita po natin siya sa Google Play Store. And mga kadiskarte, quick lang to. Kung paano tayo mag-apply dito mga kadiskarte is ang valid ID na pwede dito kay Madali Loan. Pwede pong national ID, TIN ID, pwede passport, at pwede po postal ID. So, tumatanggap siya dito ng ganyan mga valid ID at napaka-easy application lang to mga kadiskarte, no? So, pero hindi ko sinasabi na talagang subukan niyo itong Madali Loan. Pero para
para sa akin, kung i-compare natin siya sa mga other online loan app, is the best na rin ito kasi nga installment siya sa unang hiram mo pa at 20 days siya. Compare sa other online loan app na tig 7 days lang ang lalaki na ng bawas. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. So yun lang po mga kadiskarte no, yung aking quick review dito kay Madali Loan. Nasa sa inyo pa rin yan kung susubukan itong loan app na ito. Pero bago natin tapusin yung video na ito mga kadiskarte, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung kayo po ay employed or self-employed at gusto nyo mag-apply sa bangko, is you can message me dito mga kadiskarte para sa karagdagang impormasyon tungkol dito. They offer minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note that all applications submitted is subject for bank approval. Once again mga kadiskarte, ang video na ito hindi financial advice. This is for general information purposes only. Once again, this is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay unleash sa diskarte. Bye-bye! Thank you for watching!